Sa buhay natin mga kapatid, once we submit to the Lord, we confess our sin, ang Panginoon Diyos, handa kang hugasan, linisin, at hahayaan kanyang sumamba. Kasi si Abraham, pipili na po na mapapangasawa ang kanya pong anak and si Rebecca. And this is very crucial kasi po, Rebecca and Isaac will be the parents of Jacob, who soon to be sila po ang magiging Israel. And Abraham will send a faithful servant to find the one, si Rebecca. So, pumunta po siya from the land of Canaan, doon po nakatira si Abraham. Pupuntahan po yung lugar ni Abraham sa Aram Naharaim, which is Ur, and wala pong kakilala yung servant, pero sumusunod lang yung servant para po sa isang napakalaking misyon. And he was praying, pagdating po doon sa lugar na kung saan maraming girls, ito po ay spring, nag-iigib ng tubig ang mga girls, umupo lamang po siya doon at siya po ay nanalangin. Sabi po dito in Genesis chapter 24 verse 12, O Lord, God of my master Abraham, he prayed, please give me success today and show unfailing love to my master Abraham. See, I am standing here beside this spring, and the young women of the town are coming out to draw water. This is my request. I will ask one of them, please give me a drink from your jug. If she says, yes, have a drink, and I will water your camels too, let her be the one you have selected for Isaac's wife. This is how I will know that you have shown unfailing love to my master. Before he had finished praying, he saw a young woman named Rebecca coming out with her water jug on her shoulders. May dala-dala. She was the daughter of Bethuel, who was the son of Abraham's brother Nahor and his wife Milcah. Verse 16, Rebecca was very beautiful and old enough to be married, but she was still a virgin. She went down the spring, filled her jug, came up again, running over to her. The servant said, please give me a little drink of water from your jug. Napakaganda po dito, ano po? Finding the one. Opo, finding the right one. At marahil inisip po natin para lang sa mga naghahanap ng right one, ano po? Alam niyo po, sa pamilya, kinakailangan din, you must be the one. Tama ba? Yung sino ba ang mag-aangat sa aming buhay, sino ba maging responsable, sa kumpanya. When you're hiring, you're looking for the one. Tama po ba? Who will be the one? Sa samahan, di po ba, sino ang encourager? Sino ang initiator? Who is the one? Sa simbahan, ganun din, ano po? Sa mga lingkod, ano po? Sa mga maglilingkod, who will be the right one? Sa personality, di po ba? Sa ating mga napag-aralan sa salita ng Diyos, am I the one you are looking for, Lord? Di ba? Are you the one? Please bow your head and close your eyes as we come into the presence of the Lord. Father God, we know that in this hour, you have placed us in a situation wherein we will have to hear your word because you made it happen, Lord God. As you are looking for us, Lord God, I know you are pleased because we trust in you, we believe in you, and we honor you today, Lord God. Please change us by your word. As we bring home your message, Lord, allow us to apply the things that we have learned today. At ito ay magpabago ng aming buhay. Pagpalain mo nga pong bawat isa sa araw na ito, this we pray in Jesus' name. And everyone say, Amen. Malakpakan po natin ng Panginoon. So, eto na nga. Naghahanap na nga po yung servant. At hindi pa siya tapos panalangin, nandun na po yung girl. So, ano po ang reply ng babae? Genesis chapter 24 verse 20. So, she quickly emptied her jug into the watering trough, ran back to the well to draw water for all his camels. The servant watched her in silence. Yung paano nag-respond yung babae, si Rebecca, tinitingnan po nung servant, wondering whether or not the Lord had given him success
in His mission. So ito pong itsura niyan. So nakikita po natin yung mga camel, uhaw na uhaw, pagod na pagod, pati yung servant, pagod na pagod, nakatingin na lang doon sa babae. Di ba? Tinitingnan na lang po niya. And the woman has other things in mind. But the servant knows that he has to find the one. Opo. Now, it's a difficult time kasi pareho po, ibang kanilang, may mga gusto po sila. Ano po, yung servant, may pinagdadaanan, napagod yan. Di ba? Hindi alam ang mga pupuntahan, hindi kilala ang mga tao. Well, he must be confused. Yung babae naman, meron din siyang sariling agenda. Hindi naman palagay ko, ayun ang kanyang trabaho doon na maghanap ka ng mga servant na may camel. Hindi naman palagay ko, hindi naman yun, ano po. But then, sila po ay napagtagpo. Opo. Now, in this kind of situation, ito po makikita natin, the character of a person will be revealed in times of difficulties. Tama po ba yun? It's also a difficult situation. Bakit po? Bigla na lang may lalaking lalapit sa akin dito. Ako po ba, Rebecca, bigla may lalaking lalapit sa akin, may daladala akong banga, imbis na tulungan ako. Di mo ba? Imbis na tulungan ako, mahihingi ka pa ng tubig. It's a difficult situation. Marahil tutulong ba ako o hindi? Pero alam niyo po, even in difficult situation, ang tunay na karakter lilitaw. Tama po ba yun? So, sabi po dito, O Lord God of my master Abraham, he prayed. Ano bang karakter makikita po natin dito? Ano po? When the servant said, please give me success today and show unfailing love to my master Abraham. Ito po mga pag-aaralan natin. See, I'm standing here beside this spring and the young women of the town are coming in to draw water. This is my request. I will ask one of them, please. One character that we can see here. Bagamat pagod na pagod, bagamat maraming pinagdaanan, bagamat confused na confused, hindi alam kung anong gagawin, marunong makiusap. Amen po ba yun? Hindi natin alam kung gaano kahaba siya at bumiyahe, pero alam natin pagod siya at hindi niya alam kung ano po ang gagawin. Amen po ba doon? O hindi niya alam paano sasagutin ng Panginoon. And another thing, please give me a drink from your jar. If she says, yes, I have a drink and I will water your camels too, let her be the one you have selected as Isaac's wife. This is how I will know that you have shown unfailing love to my master. Nabanggit ko po sa inyo noon, this person knows to honor the person who sent him. Marunong siyang mag-honor. Pwede na niyang itakbo yung mga camel, pwede niya itakbo lahat po ng kayamanan na dala-dala niya. But then, even in his prayer, he is honoring the person in authority. He is honoring the person above him. He is honoring God. Amen po ba yun? Bagamat nakakapagod, bagamat marami ng pinagdaanan, marunong mag-honor. Ito po napagtanto po mga kapatid, ang marunong mag-honor, pinapaboran ng Diyos. Amen po ba doon? At yung honor and favor, hindi mo pwedeng paghiwalayin. You can see here in Psalms chapter 84 verse 11, for the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Lagi pong magkatabi yan. Lagi pong magkasama yan. Favor and honor. Kaya po pala ang ating pong simbahan, when we went to further, nung tayo po ay nag-celebrate ng ating convention, meron po tayong mga in-honor na mga lingkod ng Diyos. Binigay ang kanila pong mga buhay and they were honored right in that big celebration kung saan more than 10,000 ang umatin. Luzon, Visayas, Mindanao, mga Church of God, big and small, nakita po nating lahat, yung mga umatin po, kung paano po sila in-honor. By the way, nasa YouTube po yan, nasa Facebook, mapapanood niyo po.
paano inonor itong mga taong ito na natiling tapat sa kanilang paglilingkod sa simbahan. Ano po ang mga natututunan? Ang sarap pala yung ikaw ay umabot na sa ganitong estado at ikaw yung inuuno. Tama po ba yun? Ang sarap pala yun yung dumating ka sa point na ito na, tumanda ka na, yung ikaw ang inuuno. Kaya mga kapatid, maganda, ingatan po natin ang ating pong estado. Tama po ba yun? Ingatan po natin. And para rin po sa mga kabataan, bakit po itong binabanggit? Because there is a verse that says, honor your father and your mother. Mga kabataan, shout out. Honor your father and your mother. Kaya pala ganun. Kasi pag marunong kang mag-honor sa iyong mga magulang, yan pala ang pinapaboran ng Diyos. May kausap po ba ako? Ganito rin po yan. Sa authority, we know how to honor. Why? Because that has the favor. Ito pa po, isa po pong natutunan, kapag marunong kang mag-honor, yung ino-honor, nabibless. Tama ba yun? Yung ino-honor, gumagaan ang pakiramdam. Ito ang nag-discover ko po. Kapag marunong kang mag-honor, kahit yung nag-o-honor, gumagaan ang pakiramdam. Tama po ba yun? Yung ikaw na ang nag-o-honor. Siyempre, iba na yung ino-honor ka. Di ba, hihintay mo ba? Pagtanda mo, saka ka pa i-honor. Eh kung ikaw na yung mag-o-honor, di ba? Ikaw na yung binagbibigay ng pagrespeto at paggalang. Mas magaang sa pakiramdam pala yun, mga kapatid. Amen po ba yun? May kausap po ba ako? Amen. Kaya, well, sa mga anak, opo, if you learn how to honor, maging sa mga tao, honor your boss, honor the authority, and honor God. Pagpapalain ka ng Panginoon Diyos. Amen? So let me move on. Rebecca was very beautiful and old enough to be married, but she was still a virgin. She went down to the spring, filled her jug, and came up again. Running over to her, the servant said, "Please give me a little drink of water from your jug." Then, "Yes, my lord," she answered, "have a drink." And she quickly lowered her jug from her shoulder, gave him a drink, and when she had given him a drink, she said, "I'll draw water for your camels too until they've had enough to drink." Let's make an enumeration about Rebecca. Si Rebecca po, napakaganda, physically fit, walang Adam's apple. From the place of Abraham, tama ang pinuntahan. One thing, sabi nga, ito ang pinagkait, ito ang magandang distinction ano po, sa mga naghahanap po dyan ng dawan, yung kanyang puso. Kind heart. At dito, magandang makita po natin ano po, dito wala tayong pagtatalunan. Amen po ba doon? Sa ganda at tanaw, sa kinis, pwede yan. Pwedeng pagtalunan natin yan. Pero yung kabutihan ng puso, di po ba? Yan ang biyayang nanggagaling sa Diyos. Kindness, being friendly, considerate, and generous. Paano po pinakita dito ni Rebecca yung kanyang kindness? Sabi po dito, so what did she do? She quickly emptied her jug into the watering trough. In-empty. Sabi ko po sa inyo kanina, hindi naman yun ang pakay ng babae. Ang pakay ng babae ay mag-igib ng tubig para sa kanyang pamilya, bumalik para sa kanyang pamilya. Tama po ba yun? Mag-iigib ako, kasi wala namang camel, wala namang servant akong imimit. Pero yung jug, dadalhin ko sa aking bahay. But what happens is, when she saw the man, she saw the camel, ano po kayong binigay? Paano siya nagbigay? Hindi kalahati. Pwede yan sabihin, isang baso ka lang. Di ba? Pwede sabihin, okay, kuha kayo boss, isang baso. Pwede yan sabihin, kalahati. What did she do? She emptied her jug. Inubos. Kindness. Kindness. Pwede mga kapatid, konti lang eh. Sa isang tao, nakikita mo ang need, you saw the need, you saw an opportunity, there's an opportunity, pwede namang, opportunity ito, kalahati bibigay ko. Kasi kalahati akin. Tama po ba yun?
And how about in an organization, in a church like this, paano po natin na ipapakita ang kindness to one another, to church, and to God? Sabi po dito ni Wycliffe Pratney, God is looking for willing hearts. God has no favorites. You do not have to be special, but you have to be available. Available. Yung ano ba ang kaya mo? Hindi sila magkakilala. Hindi rin niya alam na si Abraham ang, di ba? Ano ang yaman ni Abraham, hindi niya alam. Sometimes mga kapatid, ang Diyos hindi natin nakikita, pero paano tayo nagbibigay ng pagsamba sa ating Panginoon? Kalahati? 3/4? Alam niyo po, last further, kung bakit po namin kayo inaanyayahan dito, because it happened because we want to showcase how Church of God is worshiping the Lord. Yan po yun. People from Church of God, Luzon, Visayas, Mindanao, may mga international guests pa po tayo. Ano po ang nangyari dito? Pinakita po natin yung COG worship experience. Paano po tayo sumamba sa Panginoon? Itong pagsambang ganito, talaga pong nag-i-invest. Ito po talaga ay binibigyan ng panahon, oras. Marami po mga volunteers dyan, hindi po binayaran. Talaga nagbigay ng oras. Iba po, ito pong convention nito ay 3 days, but they were there even 3 days before. Opo, 3 days before, -3, -2, -1, and day 0. Yan po yun. Nandyan po sila, nagbigay ng kanilang oras, mga nag-leave ng trabaho, para lang po ma-set up ang ganito. This is how they show their worship to God. At para po sa ating pong simbahan, our local church, ano po, ganito rin po ang ating pong ginagawa. What we do here is that we give our best worship to God. Yung pagsambang hindi tinitipid. Magandang magkalinawan po tayo. Ano po? Pagsambang hindi tinipid. Kung ako lang po masusunod, kung makikita po natin ito mga kapatid, ganito gusto ko. Yung bang pagsambang kasunod na langit, nakukuha niyo mo ba yun? Why? Hindi ko titipirin ng Diyos ko. Tama ba yun? Hindi ko titipirin ng Diyos. Kaya mga kapatid, yung pinapagawa po natin church sa 13, talaga pong binibigyan natin ng importansya. Ito maging itsura niya mga kapatid. Para po sa mga hindi pa po nakakaalam. Why? Kasi pagpunta po natin doon, ano po ang mai-o-offer natin sa 13, mga Teres? Isa lang. Tandaan po natin ito. Yung pagsamba sa Diyos na buhay. Ayun po ba ito? At yung pagsambang hindi tinitipid, nasusundan po ba ninyo ako? Kasi kung sa tao yan, walang problema, talagang okay lang eh. Pero kung sa Diyos yan, ang tanong ito, tinipid ka ba ng Diyos? Kung sa Diyos yan, tinipid ka ba ng Diyos? So, marahil ganito, no? Ako sasabihin po natin, ano po, para magkalinawan, para pupunta po tayo doon, ano po. Kami ang pinakamalaking church. Hindi ganoon. Maraming kotse ang Church of God. Hindi ganoon. Kaya ka pupunta doon kasi ikaw magsisilbing ilaw at asin. We will be a blessing. We will show kindness to them. Na bawat araw, wala tayong isipin, sana makarating po tayo dito, bakit po tuturuan namin kayo yung tunay na pagsamba. Sige, palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. So she emptied her jar. Ano pa po? Yun lang ba yun? Is that the kindness that we are learning here? Ano pa po ang ginawa ng babae? Into the watering trough and ran back. Bumalik pa. Nung ubos na, bumalik pa. And she drew water for all the camels.
Opo, hindi pa nakontento, binigyan lang ng inumin yung servant, na nakaupo na lang, siguro sobrang pagod, bumalik pa at binilang pa yung mga camel, ilan yan? 10. Siguro nakwenta na niya kung ilan ang salok na gagawin niya. Pero alam niyo po, kahit nakwenta na niya yun, hindi siya tumigil. Nakwenta na niya yun, hindi po siya tumigil. Ano pong ibig sabihin niya? This kindness had brought her to extra mile. Opo, yung kanyang kindness na ginagawa na po niya, hindi po natin malaman, pero marahil lagi na niya itong ginagawa, matulungin na siya dati. Pero natutunan na niya yung kindness na yun pala mga kapatid, magdadala ka sa extra mile. Ano po ang kanyang unang ginawa? She initiated. Meron siyang initiative. Opo, hindi naman siya inutusan. Tingin ko naman, hindi naman nagpaawa yung servant. Di po ba? Hindi naman siguro nagpaawa yun. Marunong lang magsabi ng please. Di ba? Marunong lang magsabi ng please. Nag-initiate. Alam niyo po, ito po hinahanap natin. Even in companies, di po ba? Mahirap naman yung tanong ka ng tanong, anong gagawin ko, anong gagawin ko, anong gagawin ko. Maganda kapatid. Itong tanong natin, Lord, ano bang binigay mo sa akin na pwede kong gamitin ngayon sa iyo? Nasusundan po ba natin? Lord, ano bang binigay mo sa akin? And you know that. That woman, all that she has is a jar of water. So sa jar of water na nandun, mga kapatid, anong pwede niyang gawin doon? Anong pwede niyang gawin doon na pwede niyang masabi na, Lord, hindi kita tinipid. Na Lord, hindi kita tinipid, yung makakaya ko, lihigitan ko pa. That's my initiative. What else? Without waiting for anything in return. Wala po siyang hinihintay. Bakit po? Pag binigay mo na, okay na yun eh. Binigay mo, di ba sabi nga po, ano man gawin nyo sa mga taong ito, ginawa mo na rin sa akin. What else? With the heart of a servant. Nandun pa rin po yun, ano po? Pero alam natin, in the end, she will be the mother of Jacob. But still, she has the heart of the servant. What else? With extra effort and sacrifice. With extra effort and sacrifice. What do I mean by this? This is generosity. Kindness, hindi sapat. Ito kapatid, yung hindi na ine-expect sa'yo. Hindi na ine-expect sa'yo. Okay na yung nakatulong ka, pero yung hinigitan mo pa. Hinigitan mo pa. Hindi ka na naghahantay ng kapalit, hindi ka na nagtatanong, why? Kasi nasa puso mo na. Are we learning? Mahirap pong ituro to. Mahirap rin pong isa puso to. What people will do, before they do it, you have to do it first. Mahirap. Yung babae, nag-initiate. May napala. Mahirap rin yung uutusan. Di po ba? Pansinin mo, sa pamilya, kung sinong masipag, siya ang laging nauutusan. Tama ba? Masipag eh. Mahirap yung taong tamad, mahirap utusan yun. Para yung kotse na hindi power steering, subukan mo, iliko mo ang hindi power steering na kotse na nakapark. Yung nakaparada, yung hindi umaandar, iliko mo, ang hirap. Tama ba yun? Sa mga nagdadrive dito. Subukan mong paandarin. Pag pinaandar mo na, madali nang iliko. Amen. Mahirap talagang ipihit ang taong ayaw kumilos. Who is the one? Hanapin mo na kung sino nagsisipag dyan. So, kung hahanap ka ng jowa, bago mo sagutin, tingnan mo muna ang background. Di ba?
Baka pagdating ng panahon, uutusan mo pa para magtrabaho. So, what do you mean? Anong pinag-uusapan natin? You have to start to serve. Simulan mo. Masarap yung ikaw ang sinusundan kaysa ikaw ang sumusunod, sa totoo lang. Because when you start to serve, directions are made clear. Mas lalong lumilinaw ang direksyon. Si Rebecca, nag-initiate, kumilos, now she's the one. What else? When you start to serve, find yourself in the middle of an unfolding plan. Hindi mo napapansin dahil sa kakikilos mo, kasa-serve mo, nag-i-initiate ka, nag-iisip ka kung anong maganda. Sabi niya siguro ni Rebecca, may kasama ka pa, hindi lang pwedeng ikaw ang iinom. Meron ka pang mga camel. Sasabihin ng servant, camel naman yan eh. Hindi eh. Nagugutom din yan. Pakinggan natin. Hindi niya napapansin, habang yung servant nakatingin lang, may iniisip na yung servant, she's the one. She's the one. The church is giving opportunities. It's giving opportunities for you to find in yourself if you're the one. When you start to serve, of course, blessings comes along the way. Kung noon nga, hindi ka tinitipid ng Diyos, ngayon pa kaya na naglilingkod ka sa Diyos. Amen. Di ba? So what's the blessing here? Genesis chapter 24, verse 22. At last, when the camels had finished drinking, ayun na, nilabas ang blessing. He took out a gold ring, pasimula pa lang yun. Gold ring for her nose and 2 large gold bracelets for her wrist. Nag-igib lang ng tubig. Kaya dito pag nag-igib ako ng tubig, may bracelet agad ako. Whose daughter are you? Tinanong na, and please tell me, would your father have any room to put us up for the night? The rest is history. Pakibasa na lang ito. Ano yung napakaganda po ng istorya nito? Why? Because this is also a picture of what will happen to the church in the future. Remember, we are the bride of Christ. Sa mga nagbabasa po ng Bible, tayo daw po, we are the bride, the wife of Jesus Christ. Pagdating ng panahon, si Kristo mismo ang siyang imimit tayo ang simbahan. The church will be married to Jesus Christ. Kaya pala piniprepare tayo ng Panginoon. Piniprepare tayo so that we will be blameless in the end. In Ephesians chapter 5, verse 25 to 27, husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her. We are the bride. And spiritually speaking, kung titingnan po natin, the servant is the picture of Jesus Christ. Naghahanap siya ng bride. That he might sanctify and cleanse her with the washing of the water by the word. That he might present her to himself as a glorious church, not having a spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy without blemish. Mga kapatid, sabi dito, without blemish. Kanina pinag-usapan natin, sino lang ino-honor? Di ba? Favor and honor comes to those who are blameless. Baka iniisip natin, dapat blameless ka. Di ba? Ito po yan. Meron bang taong blameless? Meron ba? Pero yung tatlong yung kanina, inono, but we know they are not blameless. Amen po ba doon? They are not blameless. Nakausap namin sila, may mga shortcomings din. Nagkaroon kami ng mga conversation, may mga nagkwento rin sa amin. May
as shortcomings niya. But paano po in-honor? Ito lang yan, mga kapatid. Pinapaboran ka lang ng Panginoon Diyos. Diba? Pinapaboran tayo ng Panginoon Diyos. Sa buhay natin, mga kapatid, once we submit to the Lord, we confess our sin, ang Panginoon Diyos, handa kang hugasan, linisin, at hahayaan ka niya sumamba. Will you all please stand up? Ang gagawin natin sa simbahang ito, walang iba kundi sasamba. So let's start worshiping the Lord today. And may the Lord receive the highest honor. Hallelujah. This is